Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay hindi tumigil si Qian Yuhun sa pag-atake upang umabot na ito sa 20%, ngunit sabi niya na makakaya pa niyang matagalan ito, na sinabi naman ng system na ito ay nasa 15% na lamang. Inulit naman ni Qian Yuhun ang ginagawa nito, at dahil sa ginawa niyang iyon, ay umabot na ang kanyang natitirang oxygen sa 5%, ngunit hindi niya nais na sumuko. Kaya naman ay umabot na ito sa 3%, at hanggang sa tuluyan nang nauwi sa 1% ang kanyang natitirang oxygen sa nanosud. Kaya naman matapos nito ay sinabi ng nanomachine sa ating bida na wala na siyang natitira pa na oxygen, at ang kanyang pulso ay nasa hindi na magandang lagay, dagdag pa doon ang kalidad ng kanyang paghinga, at kinakailangan nito ng agadang aksyon, kaya naman ay uumpisahan na nito ang mag-charge ng kanyang oxygen. Matapos naman na bumagsak ang napakalaking tipak ng bato, ay biglaan naman itong nabitak, at sumabog ng malakas. Nang matapos ng pagsabog, ay napatanong naman si Qian Yuhun sa nanomachine na inakala nito na wala na siyang natitira pa na oxygen, na agad naman siyang sinagot nito at sinabi na kinuha nito ang oxygen na mayroon sa kapaligiran, at ngayon ay 35% nang nakacharge ang kanyang oxygen. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang ating bida at napasabi na kung bakit hindi niya binanggit ang patungkol doon ng mas maaga, ngunit kahit ano pa man ay kailangan na niyang mag-charge pa ng kaunting oxygen bago tuluyan na umalis sa lugar na ito. Nang sinabihan naman siya ng nanomachine na wala ng sapat na oxygen ang natitira sa lugar na ito, kaya naman ay napasabi na lamang si Qian Yuhun na kung ganun ay ito lang pala ang mayroon siya ngayon na agad naman nitong sinang-ayunan. Kaya naman ay napasabi ang ating bida na kung ganun ay nasa kaparehas pa din pala siyang sitwasyon kagaya kanina, at mas mahihirapan pa siya na makaalis dito lalo na sa mga nakikita niyang mga malalaking tipak ng bato na bumabagsak pa ibaba, at kahit gamitin pa niya ang kanyang ice sword ay wala na itong magagawa pa. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may kung ano siyang nakikita sa di kalayuan, at nakakaramdam siya ng napakalakas na enerhiya na nagmumula sa staff na iyon. Bukod doon ay wala siyang nakita na kagaya nito sa kanyang mga nakalaban kanina. Dagdag pa nito na base sa kanyang nakikita ay nababalot ito ng mga kung anong nakasulat, kaya naman ay inutusan nito ang nanomachine na i-zoom ito at i-scan ang mga karakter na nakaukit dito. Dahil doon ay agad naman na ginawa ito ng nanomachine at nakita mula dito ang Cold Ice Heavenly Art. Matapos ay sinabi nito sa ating bida na ipapakita nito sa kanya ang pag-scan sa virtual reality. Nang nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil sa nakaukit dito ang salitang Cold Ice Heavenly Art, at mukhang ang staff na ito ay ang Divine Relic na nawala ng Northern Sea Ice Palace ng matagal na panahon na. Matagal na ang nakakalipas, nang ang Dragon Turtle ay biglaan na lamang na lumitaw at nagawang takutin ang buong Northern Sea Ice Palace. Ang Northern Sea Ice Palace 5th Generation Palace Master, ay nagawang itaya ang kanyang buhay upang labanan ang mabangis na halimaw, ngunit hindi siya ganun pa kalakas upang magawa ang mapaslang ito. Kaya naman sa huli ay gumawa ito ng napakatinding desisyon upang magawa lamang na mailigtas ang kanyang bansang nasasakupan, at upang magawang mapasunod ang Dragon Turtle sa isang sekretong taguan sa loob ng Northern Sea Ice Palace. Ang sekretong imbakan sa palasyo ay gawa sa Adularia, kaya naman ay kahit ang isang martial master ay mahihirapan na makalabas kapag ikinulong sa lugar, dahil sa ang Adularia ay mas nagiging matibay kapag mas madaming cold chi na nasa paligid, at kasabay ay nagpapalabas din ito ng cold chi, kaya naman ay ang ice wall ay mas nagiging matibay kung punong-puno nito. Nagawang mapasunod ng Palace Master ang Dragon Turtle sa kanyang inihandang patibong at nagawang maikulong ito sa loob ng sekretong imbakan at nagawa din itong paslangin ang kanyang sarili gamit ang Cold Ice Heavenly Art. Ang desisyon na iyon ay nagdulot sa pagkawala ng lahat ng mga plaque ng mga ninuno ng Northern Sea Ice Palace kasama na ang kanilang martial arts at mga divine relic. Nang napasabi naman ang ating bida na ang Cold Ice Heavenly Art ay nahahati sa 5 level. At kapag nagawa mong makaabot sa ikatlo, ay magagawa mo ng makapaglagay ng kasing tigas ng bato na materyales gamit ang cold chi ang kung ano upang maging isa itong Adularia. At sa ika-4 na level, ay magagawa mo ng makapaglagay ng bakal sa kung ano gamit ang cold chi upang maging isa itong ice steel,
at para sa huling level ay may kakayahan ka ng makagawa ng yelo na kasing tigas ng ice steel. Dahil doon ay napasabi siya na kung talagang posible ito ay magagawa niyang magamit din ito sa kanyang Chi Sword Control gamit ang kanyang Ice Sword nang walang kahit na anong regular na sandata. Sabi pa nito na sa ngayon ay wala siyang kakayahan na mawasak ang mga pader na ito gamit lamang ang kanyang Ice Sword sa Cold Chi na mayroon siya. Subalit, kapag ang kanyang Ice Sword ay kasing tigas ng Ice Steel, ay maari niyang mawasak ang makapal na pader na ito. Nang bigla naman siyang sinabihan ng nano machine na posibleng may transfer ang lahat ng mga techniques ng Cold Ice Heavenly Art sa kanyang utak, kaya naman ay tinanong siya nito na kung nais ba niyang magpatuloy para doon, na masaya naman na sinang-ayunan ni Xian Yuhun, at sinabi na siguraduhin nito na huwag siyang mag-iiwan ng kahit na isang detalye na hindi makokopya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman sa lugar ng nawasak na Northern Sea Ice Palace, ay agad naman na humingi ng paumanhin ang pinuno ng Moyong Clan sa kanilang general strategist dahil sa ganito ang kinalabasan ng lahat. Sa kabila ay tinatanong ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace ang tumatayong Palace Master na kung kamusta ang internal wounds na natanggap nito kanina, na agad naman na sinagot nito at sinabi na ayos lamang siya at magagawa pa naman niyang matiis ito, nang bigla naman na nagsalita ang Grand Guardian ng Demonic Cult at sinabihan ang lahat na manatili lamang at huwag nang susubukan pa ng manlaban, dahil hindi nila sasaktan sila kung makikinig ang mga ito. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa pagdating ng grupo nila Heobong. Kaya naman sa pagtataka nito ay napatanong siya na kung bakit sila lamang ang nakalabas at kung bakit hindi nila kasama ang kanilang Demon Lord, na sinagot naman ni Heobong at sinabi na ang utos sa kanila ni Xian Yuhun ay ang makalabas sila bago pa magawang masira ang buong kuweba. Subalit sabi nito na hindi magagawa ng ating bida na makalabas ng mas mabilis pa sa kanila kahit pa nagtataglay siya ng malakas na Qinggong technique. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa napansin nito ang taong bitbit ni Heobong, dahil sa ito ay ang dating Supreme Heavenly Demon, ngunit bigla naman silang natigilan dahil sa pagyanig ng malakas sa buong paligid. Kaya naman dahil dito ay nag-utos naman ang Grand Guardian sa mga kasamahan nito na alisin nila ang paralysis technique ng mga ito sa mga martial artist ng Merm Alliance kasama na ng Northern Sea Ice Palace, at ang iba ay magtungo na sa hilagang parte ng palasyo, na agad naman nilang sinang-ayunan. Matapos ay inutusan nito si Heobong na kailangan niyang protektahan ang dating Supreme Heavenly Demon sa lahat ng kanyang makakaya at anuman ang mangyari, na agad naman nitong sinang-ayunan. Kaya naman ay inutos nito na magmadali na dahil sa gumuguho na ang buong lugar. Matapos ay may biglaan naman na pagsabog ang naganap sa kailaliman ng lawa, upang gumapang ang malaking parte ng tubig sa buong palasyo. Sa nangyari ay napahinto naman si Heobong, at maging ang mga kasamahan nito dahil sa labis na pag-aalala para kay Xian Yuhun. Sa nangyari ay agad naman na napatakbo si Moongyu dahil sa nais niyang magtungo sa lugar kung nasaan ang ating bida upang iligtas niya ito, ngunit agad naman siyang pinakalma ng lahat at tinanong kung nais ba niyang languyin ang malakas na bagzo ng pag-agos ng lawa, dahil kung ganon ay mamamatay lamang siya. Sa di kalayuan naman ay napapatanong ang General Strategist ng Merm Alliance na kung hindi ba nagawa ng kanilang Demon Lord ang makalabas doon ng buhay. Sa isip naman ng Moyong Clan Leader ay masaya itong napapasabi na mukhang pumapanig sa kanila ang kalangitan, dahil sa ang essence core ng Dragon Turtle ay malinaw na nawala na, at hindi na nila pa dapat na alalahanin pa ang bagay na iyon, kaya naman sa tingin niya na ang Demon Lord na iyon ay labis na mahina sa pagharap sa puwersa ng kalikasan. Sa isip naman ng General Strategist ay hindi ito makapaniwala na ang isang Xian Yuhun ay hindi nagawa ang makalabas sa lugar na iyon, kahit pa natutuwa siya sa nangyari bilang isa sa General Strategist ng Merm Alliance, ay hindi naman siya nakakaramdam ng maganda sa nangyari. Ang rason kung bakit sila nakaligtas ay dahil sa nagawang mapaslang ng Demonic Cult Leader ang Dragon Turtle at ng mga Martial Master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. At sa paghahambing, ay nagbulag-bulagan ito sa hindi makatarungan na gawa ng Merm Alliance para sa kanilang kapakanan, at nagawa nitong paniwalain ang kanyang sarili na ang Orthodox Merm Alliance ay ginagawa lamang ang kung ano ang tama,
kaya naman ay napapatanong siya na kung gawain pa din ba ito ng isang matuwid na faction na kanyang kinabibilangan. Sa kabilang banda naman ay biglang natigilan ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace. Dahil sa nakita niya ang pagdating ng anak ng kanilang dating pinuno kasama ng ibang mga elders, at nang makalapit ay iniutos ng isang elder ang pagdakip kay Danjo Xian na tumatayong Palace Master sa kadahilanan na siya ay ang salarin sa naganap na pagtataksil kasama ng kanyang grupo, kaya naman ay inutos nito sa kanyang mga kasama na iselyo ang mga dantiyan ng mga ito at ikulong, na agad naman na sinang-ayunan ng lahat. Nagalit naman ang First Elder at sinabihan ang mga ito na kung sino sila para tawagin silang mga traidor, dahil sila ang kung sino na hindi sumunod sa batas ng kanilang palasyo at sinuportahan ang hindi kwalipikadong bata upang mangyari ang kaguluhang ito. Sinagot naman siya ng elder na si Seal Ambek na sila itong nagpapasok ng mga taong labas upang makialam sa kanilang sitwasyon at dahilan upang mapaslang ang kanilang Palace Master. Ngunit ngayon ay may lakas pa din silang magsabi ng mga ganitong klase ng bagay, at isang kalokohan ang pagbintang na sila ang nagpapasok ng mga taong labas, kung sila naman mismo ang gumawa nito sa una pa lamang. Sa narinig naman na iyon ang tumatayong Palace Master ay naiinis itong napapasabi na hindi niya nais na magalit para kay Danbek Hyun dahil sa pamangkin niya ito at siya ay ang kanyang disciple, ngunit ngayon ay wala na siyang pakialam pa, dahil siya ang dahilan ng lahat ng ito. At kung hindi lang binigyan ito ng titulo ng kanyang kapatid ang batang ito upang maging isang batang pinuno ay magiging madali na lamang sa kanya ang lahat. Nang bigla naman na natigilan ang binata dahil sa nakikita niyang pagpapalabas ng malakas na aura ng kanyang uncle, matapos ay tinanong siya nito na kung sa tingin ba niya na ang lahat ng mga tao sa palasyo ay susuportahan siya, at kung naisip niya ba na gamitin iyon upang maging isang Palace Master ngunit hindi naman kwalipikado sa ganong klase ng titulo ay nagkakamali siya, at oras na para itama niya ang mga batas ng kanilang Ice Palace. Sa nangyari ay tinanong naman siya ng isang elder na kung ano ang nais nitong gawin ngayon. Ngunit sa isip naman ng binata habang pinagmamasdan ang nangyayari ay napapasabi ito na kahit nakitang-kita na sugatan ito ay ang kanyang chi ay napakalakas pa din, at mukhang sumuko lamang ito dahil sa pagpapakita ng lakas ng demonic cult leader. Ngunit kahit na ganun ay ang isang ito ay isa pa ding martial master, at ang kanyang kakayahan ay sapat na upang labanan ang lahat ng mga elders maging ang kanilang mga guardian ng siya lamang mag-isa. Matapos ay sinabihan ng tumatayong Palace Master si Elder Seal na mukhang hindi nito naiintindihan ang sitwasyon dito, dahil hindi sila sumuko dahil sa natatakot lamang sila sa demonic cult. At sa tingin ba nito ay susuko sila lalo na ngayon na ang demonic cult leader ay patay na, ay nagkakamalas siya. Nang bigla naman silang napahinto dahil sa malakas na pagyanig sa buong lugar, upang mapasabi ang tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace sa kanyang sarili na hindi ito normal na paglindol lamang dahil sa nakakaramdam ito ng napakalakas na chi, nang bigla naman na may lumabas mula sa kailaliman ng tubig na isang malakas na liwanag. Sa nangyari ay natigilan naman siya dahil sa mukhang isa itong projectile sword aura, matapos ay umabot ito sa itaas ng kalangitan, at mula doon ay lumitaw ang imahe ng kung sino. Nang mawala ang malakas na liwanag na bumabalot sa buong kalangitan, ay tumambad sa kanila ang imahe ng ating bida na si Xian Yuun, upang magkaroon ng pag-asa ang mga kasamahan nito, at napasigaw sa labis na tuwa. Nang bigla naman na nagsalita ang binata at masayang inaasar ang kanyang uncle na kung ano ulit ang kanyang sinasabi kanina patungkol sa demonic cult leader, ngunit hindi naman niya pinansin pa ito, dahil sa isip niya ay napapatanong siya na kung sa papaanong nagawa niyang makaligtas, at mukhang hindi na ito tao pa, ngunit mas nanlaki naman ang kanyang mata, dahil sa nakita niyang bitbit ni Xian Yuun ang nawawalang maalamat na cold ice staff ng kanilang Northern Sea Ice Palace. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.